At welcome po sa ating gawain sa The Lord Our Peace Church. Okay, sa lahat din naman ng ating mga nakatsunti ng ating mga kapatid na nasa ibang lugar, sa ibang bansa, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ating banal na kasulatan dito po sa sulat ni Paul, dito po sa ikalawang Korinto. Chapter 1, verse 1 to 11. Di aking pumabasahin, ilang pong sanda, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang pasasalamat ni Pablo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap, dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung ang naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo may naaaliw din at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapigatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapigatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay ng mga patay, sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na inililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Tayo po'y dumako sa panalangin. Muli aming Ama, hinihiling po namin ang inyong pagbabasbas sa mga salita po ninyo ito at patuloy na Panginoon, na mapukaw ang aming mga puso, Panginoon, sa mensahe po ninyo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin, kalakip Lord ang aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po muli ay makakupo. Kaya nais pong magatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, comfort in times of suffering. No, kaaliwan sa panahon ng paghihirap, pagdurusa. No, at yan naman ay ang katotohanan sa buhay daw po natin dito sa daigdig, ay sakbibi daw tayo ng dusa at mga paghihirap. Amen. No, tingnan niyo yung katabi niyo. Mukha bang nagdurusa yan? Okay. Well, sa natural nating buhay, no, bilang mga bahagi ng mundong ito, tayo ay bahagi na ng mga pagdurusang nararanasan natin sa mundo pong ito. Tayo man ay mga anak ng Diyos o hindi, at bilang kabahagi ng sanhi ng pagkakasala ng tao dito sa mundo ay bahagi na tayo ng mga pagdurusang na idulot nito sa sangkatauhan. At gayon din naman, no, yung binangkit nito ni Paul sa kanyang yung paghihirap na ito na kanyang tinitiis ay kalakip doon yung kanyang pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Katunayan, yung siya po ay tawagin ng Panginoon, ito na yung kanyang pinagpauna ng Diyos sa kanya, na siya ay haharap sa iba't ibang uri ng mga kapigatian bilang apostol ni Kristo. Okay? Kung babasahin din natin itong sulat na ito yung nilalaman ng talambuhay ni Apostol Pablo. No? Dito natin siya higit na makikilala, hindi lamang sa labas, no, ng kanyang pagkatao, kundi maging doon sa kanyang panloob na pagkatao. No, at dito kanyang inihayag yung kanyang pong paghihirap, yung kanyang mga pagdurusa, yung kanyang mga pagluha. Tulad itong nabanggit niya dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 29, no? So siya ay nakaranas ng ganitong uri ng mga sufferings tulad ng persecution, no? Yan naman, no? Although nung mga panahon yun talagang matindi ang persecution sa mga lingkod ng Diyos at kahit yun sa mga Kristiyano, no? Kung babasahin din natin yung Acts chapter 1 o the later nung mga chapter na yon, chapter 3, chapter 4, nakikita natin doon yung
yung mga pag-uusig na naranasan ng mga apostol at gayon din ng ilang mga Kristiyano sa iglesia. Okay? So, salamat sapagkat itong dumating man itong persecution doon sa mga early church, dahil sila po ay nahubog doon sa salita ng Diyos at gayon din at yung kanilang buhay spiritual ay naging malakas, dumating man yung persecution sa kanila ay hindi sila naging pipi, mga saksi, Bakit sinabi po roon na saan man sila mapadako, sila man ay tinaboy ng mga pag-uusig, ay saan man daw dako sila maparoon, ay sila raw po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen, So gayon din, si Paul ay hindi napigil, ang kanyang pangaral ng mabuting balita. Yaman din siya po ay tinawag sa ganitong gawain, Kung kaya kahit yung dumating yung persecution sa kanya ay hindi rin siya napiping apostol. Amen. So gayon din tayo, Sa buhay natin, although yung persecution natin ay maaring magaang lang, At hindi tulad ng mga persecution noon na kung saan ay dumaranas sila ng higit na persecution tulad ng panahon ni Nero, na kung saan dinescribe din doon sa Hebrews chapter 11 na yung mga mananampalataya ay sinunog ng buhay, yung mga pinugutan ng ulo, pinakain sa leon, nilagari ng pahati, ganun katindi yung persecution nung mga panahon na yon, Pero sabi doon, isang alaalang hindi malilimot ang kanilang iniwan sapagkat sa kabila na yung kanilang buhay ay naibuwis, dahil sa pananampalataya, yun ay patuloy na maaalala magpahanggang ngayon. Kaya ang hawin natala sa Biblia, upang patuloy na mag-encourage sa atin, magpalakas sa atin na sa kabila ng mga kanilang mga pinagdaanang yon ay mapatatag tayo ng kanilang pananatili sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sige natin, basahin natin ito ng 11 chapter nito pong 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 29. Basahin ko na lang po, Sabi rito, sila ba ay mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Ang tinutukoy ni Paul dito ay yung mga kalaban ng Ebanghelyo, kalaban ng krus ni Kristo, At sinasabi niya rito, para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, tingnan niyo po hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabibingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan, pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilyang, sa dagat, at sa mga huwad na mga kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko rin ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng ito, araw-araw kong pinapasan ang alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may mga nanghihina rin ako. At kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Okay? So, ilan yung sa mga natalaan ito ng kanyang paghihirap at pagdurusa bilang apostol ni Kristo, na bahagi niyan yung dumaan siya sa mga persecution, sa imprisonment, di po ba? Ilang beses siyang nabilang ko, napakahirap pong makulong. Siguro yung mga sa atin dito ay magpapatotoo na talagang sila ay mga nakulong, talaga namang pagdurusa at paghihirap sa isang bilanggo kapag siya ay nakulong. Amen po. Okay, at yung mga gabi na hindi siya mapagkatulog dahil sa iniisip niya, marahil isa sa mga nagbibigay ng alalahanin sa kanya yung mga iglesia na mga pine-persecute din ng mga persecutor.
Okay? Isa lang yun na talagang nagdudulot sa kanya ng sleepless night, no? Na hindi siya makatulog sa gabi dahil sa malabis na pag-aalala. Tao siya eh. Amen po ba? So tayo rin, di ba? May mga pagkataon na talagang hindi tayo makatulog dahil sa dami ng ating mga inaalala. Lalo na, no? Kung yan ay may kinalaman po sa ating pamilya. Di ba? Sa ating mga anak, sa ating asawa. Hindi malayo na talagang maranasan din natin yung ganitong uri ng karanasan na hindi tayo mapagkatulog sa gabi dahil sa labis nating mga alalahanin. So, yung feeling of despair, no? Na dumating din pagkakataon kay Paul na para bagang wala ng pag-asa, no? At tila sa kanilang pagharap sa mga panganib, no, na nawalan na sila na din ng loob. Dumadating yung pagkakataon na nawawalan sila ng loob na mabuhay pa. Okay? So, in desperation, no, bilang tao, bilang apostol, ay nakaranas siya ng ganitong uri ng mga paghihirap na karanasan. Ano pa? Yung gutom. Di ba? Sinasabi niya rito na naranasan ng magutom, mauhaw, ngunit walang makain. Di ba? Tingnan natin yung katabi natin. Mukha ba siyang gutom? So, gayon din, no? Yung mga shipwrecks na talagang sabi, 3 beses, no? Mga binanggit ito, although isang beses lang na binanggit sa Biblia, pero ang binanggit niya rito ay 3 beses na siya ay nakaranas ng pagkakawasak ng kanyang barko habang patungo siya sa kanyang misyonaryong paglalakbay. So ano pa, yung beatings, no? Yung pananakit na naranasan niya, paghahakubit, no? Ng mga Hudyo na ginagawang yung latigo na sadyang 30, no? Sinasabi roon na 30 mahigit na mga paghahagupit na kanya pong naranasan. Gayon din sa hindi lang sa mga Hudyo kundi sa mga maging sa mga Romano na tumanggap siya ng ilang ulit na palo, no, sa kanyang katawan. Okay? So lahat ng ito, no, may bagay na talagang na dumarating sa buhay din nating mga mananampalataya. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen. Hindi man yung physical na pananakit na ginagawa ng ating mga persecutor, kundi yung mga salita, no, na kanilang binibitawang masama sa atin, no? Kaya salamat sapagkat sabi ni Jesus, mapalad kayo kapag kayo ay inaalimuran ng mga tao, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasinungalingan, di ba, ng masama na pawang kasinungalingan, magdiwang kayo't magalak sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Amen. So sa lahat din naman ng nais na mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay tiyak na daranas ng pag-uusig. No? Una-una kasi iba na yung espiritu natin, sa espiritu ng mga taong nasa sanlibutan. No? Kaya gayon tayo na nakakaranas ng ganitong uri ng mga pag-uusig at pauwiam sa mga taong dati na tayo'y kanyang mga kasama. Di ba? Sabi nga doon sa 1 Peter chapter 4, no? Yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, dapat din tayo maging ng handa sa pagtitiis. Sapagkat yung mga nagtitiis daw ng hirap sa buhay na ito ay yun daw pong mga taong tumalikod na sa pagkakasala. Hindi na tayo kasama ron eh. Amen po ba? Umiwas na tayo ron, nakalaya na tayo doon sa mga ganong uri na masamang gawain. No, ngayon naman, tayo naman, na sadyang kanilang pinipersecute dahil tayo ay hindi na nakikisama sa kanila. Di ba? Sabi, sapat na ang panahong inaksaya nyo sa mga bagay na ginagawa ng mga taong nahuhumaling sa mga bagay sa sanlibutan tulad ng pag-iinuman, no, mga walang taros na pagsasaya, no, pangangalunya, pakikiapid. So, lahat na ito, no, ng mga gawa ng laman, gawa na sa sanlibutan, ay pawang nilisa na ng tunay na isang mananampalataya ni Kristo. Amen po. Yan. So, ang kapalit noon ay persecution. Ganun lang ho yan. Yung pangangantsaw, pangungutya ng ating mga dating mga kasama, mga kabarkada. So, expect na natin yon. Amen po. Expect na yon ang isang sandalian na tayong nga ho ay tumalikod na sa pagkakasala. Kasi nung nagsisimula na tayong tumanggi, di ba? Nagsisimula na tayong umiwas, dumistansya sa kanila. Glory be to God. Bisan nga ako, naalala ko yung isang dating mga kabarkada, no? Minsan ako yung mapagawi doon,
ay may dala pa akong Bible, no? Sabi sa akin yung isang aking dating kabarkada, alam mo, Rek, mas gusto ka namin kasama rito. Oh, nagiinuman sila eh. Mas gusto ka namin kasama rito kaysa na nandiyadyaan ka. Okay. So, yung lahat ng yon ay kinabit balikat na lang natin, no? Kaya sapagkat alam natin, yung pakikibahagi natin ng paghihirap ni Kristo, no? Yun yung pakikibahagi natin dahil tayo po'y bahagi ni Kristo. Amen po? Yan. So, mahalaga na bigyan natin, no, ng higit na malawak na pag-uunawa. Kung ganun man ang magiging trato ng tao sa atin, ito'y dahil sa tayo ho ay mga Kristiyano. Okay? Amen? Glory be to God. So, may mga dahilan, no? Binanggit dito ni Paul sa kanyang sulat na ito, sa binasa ho natin, kung bakit tayo, reason that we suffer. Okay, nakanda na ho ba tayo? Yan, ito sa mga dahilan kung bakit ho tayo nagdurusa ay sa dahilan so that we may able to comfort those who are suffering in any affliction. Sa Tagalog, basahin natin. Sige po. Inaaliw niya kami sa aming mga kapigatian upang sa magitan daw ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin ang mga nahapis. So kung tayo may dumaan doon sa mga pagdurusa na yon, no, na ating marahil, no, na napagtagumpayan natin sa biyaya at tulong ng Diyos, na maaaring darating ang pagkakataon, yung mga taong nakaranas din ng atin mga pinagdaan ng mga karanasan na yon, ay mas magiging epektibo tayong patotoo sa kanila. Kasi nakakaano tayo nakaka-relate tayo di ba? Hello, nandiyan po ba tayo? Kaya pala dumating sa ating persecution na yon, halimbawa, yung paghihirap at pagdurusa na yon, no, may plano pala ang Diyos sa darating sa atin upang magsilbi yung testimonya sa mga tao rin tulad nating dumaan sa ganung uri din ng masamang karanasan. Nakuha natin? So kung paano rin, higit sa lahat doon, yung kung paano tayo inaliw, binigyan, ayon sa naranasan natin yung biyaya, kagandahang loob ng Diyos, sa panahon na tayo po ay nasa ganung uri ng pagdurusa at paghihirap, na kung paano rin naranasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buong buhay. O kung sino itong nagbigay sa atin ng kaaliwan sa panahon na tayo po ay naghihirap. Amen. Okay? Kaya nga si Paul, sinasabi niya rin, ayon sa kanyang patotoo, no, na yung kaaliwan din yun, ibinigay ng Diyos sa kanya, sa magitan ng biyaya ng Diyos na yun, yung tinik sa laman na yun, laging buntot niya yun. Hindi mga mawari, hindi naman dinitil ng Biblia o ni Paul kung anong klaseng sakit meron siya. Na sinabi niya na yun nagsilbing pamalo ni Satanas, yung tinik sa laman na yun. Amen. So siya isang apostol, no? Alam natin, ginamit din siya ng Diyos na sana makapangyarihan mga paraan na marami siyang mga nahikayat ng mga kaluluwa, marami din siya marahil nakaranas ng pagpapagaling sa mga taong may mga karamdaman. Pero siya mismo ay merong sariling karamdaman. Amen po. Andiyan po tayo? Okay, andiyan po tayo. Okay. So, gayon pa man, no, makita natin, si Paul yung sinasabi niya, itinuring niya yon na isang kahinaan, naging pamalo ni Satanas, subalit, no, na yun ay 3 beses niyang idinalangin sa Diyos na ito'y alisin, subalit ang sagot ho ng Diyos sa kanya, na ang tulong niya ay sapat. Amen. Tingin niyo po ang tulong niya ay sapat, lalong nahayag ang kapangyarihan daw po ng Diyos sa panahon na siya ay mahina. Okay, bottom line nun para hindi ho siya magpalalo. Bottom line nun, para hindi siya magpalalo, binigyan siya ng Diyos, permissibly, hinayaan ng Diyos na yun ay maging buntot niya. Okay? Buntot ng kanyang buhay upang sa gayon ay matuto siyang magpakumbaba. Amen po? Yan. Kasi madalas yung mga tao pagka malakas para bagang
iisipin niya hindi naman niya kailangan ng Diyos. Amen po ba? Kailan nga ba tayo talagang sumusuko? No? Talagang lumalapit sa Diyos. Yan sa panahon nandoon talaga tayo doon sa mababa. Nandoon tayo sa kababaan ng buhay. Tama ho ba? Hindi katulad nung pagka tayo maalwal, maluwag, di ba? Hindi tayo gipit, hindi tayo naghihirap. No? Mas madalas na hindi nga tayo lumapit sa Diyos at sa Kanya magtiwala. Okay? Amen po? Yan. May pinagdaanan ho ba tayo? Halimbawa, ikay mga namatayan ng isang anak, di po ba? Ngayon, yung hirap at pagdurusa at dalamhati na ikaw ay mamatayan, naroon na yon. Amen po ba? Experience yan eh. Ngayon, darating marahil sa sandali na ikaw naman ang magpapalakas at magbibigay kaaliwan doon sa isang tao, kaibigan, kapatid man yan, na gayon din ang kanyang pinagdaanan na siya'y mamatayan ng anak. Kasi alam mo yun eh, yung hapdi, sakit, dalamhati ng mawala ng mahal sa buhay. Amen po? Kaya na mas nagiging epektibo ang ating patutuo sa kanila dahil sa mga paghihirap na pinagdaanan natin. Galing na tayo ron eh. Di ba? Alam natin kung ano yung nararamdaman niya eh. Glory be to God. Amen. So, pangalawa, dahilan, reason that we suffer so that we should not trust in ourselves. No, yan. Para hindi tayo gayong magtiwala sa ating tagalogin natin. Para kaming inatulan ng kamatayan, subalit nangyari yon upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay ng mga patay. Kaya madalas sinasabi niya rin, no? Kung ako may nabubuhay ako para sa Panginoon. At kung ako may namamatay ako para sa Panginoon. Ganun siya kadedicated eh. Di ba? Amen. Okay? So, para hindi rin tayo ganung dalhin ng pagmamalaki natin sa Diyos, no? Sa ating sarili, ay dinadala tayo nito, no? Ng mga pagdurusang ito, patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala niyo yon, yung babaeng inaagasan na 12 taon na siyang nagdurusa? Okay? So, hindi lang doon sa physical niyang karamdaman niya sa kanyang nagdurusa sapagkat yung buong kabuhayan niya ay naubos na sa kanyang pagpapagamot. Di ba? Sabi roon ay subalit, wala man lang magandang resulta o naging bunga yung kanyang pagpapagamot. No, along bagay, mas lalo pang lumala ang kanyang karamdaman na yon. So, salamat sapagkat yung karamdaman na yon, no, wala man nagawa yung kanyang pera o yung mga taong pinagpatingnan niya ng mga doktor, wala ring nagawa sa kanyang karamdaman na yon. So, lahat ng paghihirap na yon, ang nag-akay sa kanya patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya nga, ano siya, sabi niya na nakipagsiksikan siya, may dahilan siya para, may excuse siya para hindi na lumapit kay Jesus, di ba? Una-una, yung mga taong naroon na nakapaligid sa ating Panginoong Hesukristo. Paano siya makakalala sa dami ng tao? Hello, nandiyan po ba tayo? Sapat para maging excuse na yun. Di ba? Maaring naging excuse na rin na, wala naman, hindi naman ako bumuti. Di ba? Hindi naman ako bumuti ron eh. Naubos na nga yung pera ko sa bagamot eh. Wala rin nangyari. Pwede ba niya maisip yun? Pwede niya rin maging excuse yun. Amen po? No? Yung sa kanya sarili, di po ba? Hindi ako maaring pansinin ng Diyos. Minsan kanya ang pakiramdam ng tao, di ba? Papatawarin kaya ako ng Diyos sa dami ng aking nagawang kasalanan. Hello? So, kaya nga, habang tayo'y naroon sa baba na iyon, no, tingnan natin na yun ang nagbibigay rin sa atin ng direksyon patungo upang lumapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Sa gayon, hindi natin pwedeng may pagmalaki na marami tayong pera, kaya nating nakapag-ipon na tayo para sa ating pagtanda.
hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Kasi ang pera parang ano yan sinasabi parang agila, ang bilis lumipad. Ang bilis din mawala. Yung mga panahon na taon na mga inipon mo, no, sukat isang bigla ay mauubos. Salamat kasi kahit papano may mapantustos ka sa paggagamot. Pero gaano kaya yung ating dependency doon sa kung meron tayo? Okay? Palitan natin ng ating dependency. Di ba? Kaya nga sinasabi ni Paul, para hindi siya umasa sa ganang kanyang sarili o sa kanyang sariling kayamanan, sa kanyang sariling karunungan. Kaya nga dinadala tayo doon ng Diyos doon sa kababaan ng ating kamangmangan na hindi natin maulawaan, maintindihan kung bakit nangyayari sa atin ang mga paghihirap at pagdurusa na yun. Di ba? Kahit si Hope, kaya nga kinwestiyon niya din ng Diyos no? Noong una, makita natin si Hope ay talagang sa kabila ng mga delubyong dinaanan niya, nawala yung kanyang kabuhayan, namatay pa yung kanyang mga anak, di ba? Ang sabi roon, si Hope ay winahak niya yung kanyang kasuotan, siya ay nagpuri sa Diyos. Na ang kanyang wika, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may kapangyarihang kumuha. Tingin po yun, kay ganda ng kanyang naging pangungusap noon. Na sa kabila ng lahat ng yon, pinuri ni Job ang Diyos. Okay? Hindi lang doon, makita natin, siya'y dumaan pa rin sa paghihirap ng pagkakasakit. Dinubuan po si Job na tila ang pagkakadescribe parang pigsa. Na mula bumbunan hanggang talampakan. Sa kabila ng paghihirap niyang iyon, nawika pa ng kanyang asawa na nagdagdag pa ng kanyang paghihirap, ay sumpain mo na ikay ang Diyos mo nang ikay mamatay na. Tema yung katabi mo? Asawa mo ba yan? Ganyan ba yung asawa mo? Kaya nga tayo naging mag-asawa, katuwang mo sa hirap at ginhawa. Amen po? Diba? Hindi mo lang siya mamahalin dahil secured ka sa kanya. Hindi ka magugutom, hindi ka diba? Dahil maalwal siya. Huwag natin ilagay yung security natin doon. Paano kung dumating na yung paano yung relasyon nyo? Diba? Nasa hirap at ginawa, sa kalusugan, at karamdaman, ang kamatayan lamang siyang magpapahiwalay sa inyo. Okay? Glory be to God. Palakpakan muna natin si Lord. Yan. So, yun, para hindi tayo magdepende rin sa ganang ating nalalaman, si Job, pagdating doon sa gitna, kalagitnaan, siya ay kinwestiyon din niya ang Diyos So akala natin hindi pala nag-alinlangan si Job. Hindi tingnan niyo, basahin niyo po yung buong aklat ni Job. Na kahit pagdating doon sa kalagitnaan ng aklat na iyon, si Job ay kumwestiyon din sa Diyos. Kung bakit nga siya isang lingkod ng Diyos na bakit nangyari sa kanya ang lahat ng iyon. Siya naman din ay sinagot ng Diyos sa pamamagitan ng ibang mga katanungan na hindi masagot ni Job. At doon, lumabas ang kanyang kamangmangan. Diba? Mabibilang mo ba yung guyang ipapanganak ng na yan? Ng hayop na yan? Pag lumabas, alam mo ba ang bilang na iluluwal niyan? Doon lang, napakasimpleng pero hindi nasagot ni Job. So, kahit yung mga pangyayaring pinagdaanan niya, ay pinaunawa ng Diyos sa kanya na ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ng tao ay siya ang may control. Hello, diyan po tayo? Di ba? Madalas, ang kinababalisaan natin doon sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Di ba? Nababalisa tayo para sa kinabukasan. Hindi naman natin kontrolado yung bukas Di ba? Paano mo nakasiguro na ganyan nga ang mangyayari sa iyo? Kaya nga sabi ni
James, di po ba? Huwag tayong magmalaki sa harapan ng Diyos. Ang sasabihin mo, pupunta ka ro sa isang lugar doon, mangangalakal ka, kikita ka na malaki. Hindi mo alam ang araw ng bukas. Hindi yung buhay nyo, hindi nyo alam. Parang aso, ngayon nandito, mamaya wala na. Nakuha niyo po yun? So, lalabas tayo para tungo doon, para hindi natin pagmalaki yung ating nalalaman at na ating karunungan. No? Para we end up doon sa karunungan pa rin ng Diyos. No? Kaya nga, kung tayo may mga pagsubok, sabi roon ni Santiago, ay humingi siya ng karunungan sa Diyos. Di ba? At ang Diyos ay saganang magkaloob. Ang konteksto na yun ay may patungkol doon sa pagsubok eh. James chapter 1. At tinukoy doon ni Santiago na kung tayo ay kulang sa karunungan, humingi tayo sa Diyos at ang Diyos ay saganang magbigay. Bisan din natin maunawaan, ang paghihirap ba natin ito ay ang dahilan ay dahil sa ating maling desisyon? Ang paghihirap ba nating nararanasan ito ay dahil sa satanic opposition? Dahil kagagawa ni Satanas? Hello, nandiyan po tayo? Alam niyo, kahapon, meron pong assigned doon sa para manalangin sa operatory, yung isang pastor, pero hindi siya nakarating. No? Excited pa naman daw siya na siya ay makarating doon ayon doon sa pinaabot na balita. Ang nangyari pala, nilooban yung kanilang bahay, yung kanilang tindahan. Niransak yung kanilang tindahan ng masasamang loob. Di ba? So lahat ng bagay, talagang minsan hahadlangan ni Satanas yung gusto nating gawin para sa Diyos. Di ba? Hahadlangan ni Satanas yan. Amen po? Diyan po tayo? Kahit yung sinasabi niya, nagiging pamalo ni Satanas, yung sakit ni Apostol Pablo eh. Minsan, tayo eh. Di ba? Yung ba ang dahilan kung bakit dumaraan tayo sa mga pagdurusa at paghihirap? Ang kagagawan ba nito ay dahil sa kagagawa ng ibang tao? So, minsan din natin malaman kung ano ang dahilan ng ating mga paghihirap, pagdurusin. Kaya nga, kung meron man tayong kulang, no, gusto natin mangunawaan ng dahilan, ito ba'y dahil sa aking pagkakasala? Sabi ang Diyos ay ang saganang magkaloob sa atin. Kasadyang, marahil, sa magitan din ng Espiritu Santo sumasa atin, ang siya na rin mag-aakay sa atin tungo sa pagkaalam ng ating mga paghihirap. Okay? Okay? Amen po? So sabi doon sa Proverbs chapter 3, itiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Sa lahat ng ating mga lakad ay siya sangguniin natin sa lahat ng ating mga lakad at tayo kanyang itutumpak. Amen po ba? Sa ating mga landas. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Talagang minsan ang paghihirap, pagdurusa ay misteryo sa atin. Di natin naiintindihan bakit nangyari sa atin yun. Pero salamat sapagkat mayroong salita ng Diyos na siyang gagabirin sa atin upang malaman natin ang kanyang kalooban sa atin kahit sa ating personal na buhay. Para kaming hinatulan ng kamatayan, yun ang alam ni Paul noong mga pagkakataong lalo na, pinagpapatotoo niya nung dumating sila doon sa Asia, matinding persecution ang kanilang ang dinanas. No? Kahit nga ho doon sa kanyang pagmimisyong ikalawa, nung siya ipabagtas sa isang lugar, pero sila'y sinansala ng Espiritu Santo na huwag bumagtas doon, kundi doon sa, patungo doon sa Pilipos. At alam natin ang nangyari doon sa Pilipos, pagdating nila doon, ay ano ho nangyari sa kanila? Sila ho ay nabilanggo ho ron, di ba? Bukod doon sa pagkakabugbog sa kanila, sila pa ikinulong. Di ba? At ang dahilang pala ho ng Diyos doon, ay dahil doon sa Philippian jailer na yon. Yung bantay bilanggo roon. Di ba? Nung sila'y nasa kalagitnaan, nung ating gabi, nagpuri sila Paul at Silas, umawi sila ng mga papuri sa Diyos at yung pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Siyempre, nawasak yung mga pintuan ng mga selda at nagtakasan yung mga bilanggo. Pagka ikaw ay bantay bilanggo, sagot mo yung mga bilanggo na yan. Pag yan nakatakas, sagot ng buhay mo yan. Okay? Andiyan po tayo. So, ano nangyari?
kong gawin para ako'y maligtas? Tingnan niyo po yan. Sumampalataya ka sa ating Panginoong Yesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Tingnan niyo po yun. Minsan, yung direksyon ng Diyos patungo sa ating paghihirap, maghihirap pala tayo doon sa direksyon na yun. Pero, meron palang magandang plano ang Diyos doon kung bakit tayo sa direksyon na yun pinadadaan. Okay? Diyan po ba tayo? So, ngayon, nagkakaroon natin na mas malawak na pag-uunawa kung bakit tayo nagdurusa at naghihirap. Okay? Nangyari yan, subalit nangyari yan upang huwag kaming manalig sa aming mga sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay ng mga patay. Okay? Kaya nga sinasabi, huwag niyong katakutan, yung pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang magbulit ng kaluluwa sa impyerno. Ang higit nating katakutan ay yung kayang pumatay ng katawan at kayang magbulit ng kaluluwa sa impyerno. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kasi matay lang na yun, physical lang yan eh. Amen po ba? Kung yun man, ang kalooban ng Diyos para kay Apostol Pablo na mamatay sa mga pagkakataon na yun, pero hindi yun nangyari yun. Amen po? Kasi nabilanggo pa siya pagkatapos talagang pinatulan din ho siya ng kamatayan. Ayon sa tradisyon, siya po ay pinugutan ng ulo sa Apostol Pablo dahil kay Kristo. Tanongin mo yung katabi mo, handa ka bang mapugutan? Okay. Well, ganyan na yung sinasabi ni Paul, di po ba? Ang mabuhay kay Kristo, ang kamatayan ay kapakinabangan. Sabagat ang kamatayan ang siyang pintuan para kamtan natin ang buhay na walang hanggan, inilaan ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa amin. Isang buhay at muling pagkabuhay ang nananalig sa Kanya kahit mamatay sa anumang paraan. Tayo po'y mamatay ay makakaasaw tayo ng muling pagkabuhay. Purihin po ang Panginoon. May sakit ka ba? Yan ba ang dudulot ng paghihirap sa iyo? No? Magtiyaga ka lang. Amen. Magtiyaga ka lang, kapatid. May pag-asa tayo kay Kristo. Ang ating katawang nabubulok, no? Na nagkakasakit, namamatay, ay papalitan ng isang katawang maluwalhati. 1 Corinthians chapter 15, no? May kariktang panlupa at may kariktang panlangit, no? At may katawang panlupa at may katawang panlangit. At hindi pwede ito magmana ng buhay na wala hanggan kung hindi ito papalitan ng maluwalhating katawan. Hindi ito aangkop doon sa langit. Amen. Na siyang inihanda ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus upang doon ay makapiling natin siya sa magpakailan pa man. Pero mangyayari yun sa ating kabuuang pagbabago. Okay? Ayan. So, naway magbigay sa atin ng pag-asa. No? Tayo may dumaraan sa paghihirap ng ating mga katawan, lupang ito. Amen? Meron namang pag-asa na yung katawang hindi na mamamatay, hindi na nagkakasakit, hindi na nanghihina. Sapagkat lumipas na ang lahat ng bagay na yun. Yun ang ating bahagi ng ating blessed hope kay Kristo. Okay? Pangatlo. So sabi niya sa verse 11, so that thanks may be given. No? Reason, bakit tayo nagdurusa? Upang merong magpasalamat. No? Merong maibigay na pagpapasalamat. Okay? Marami, sabi rito, sa tulong ng inyong mga panalangin, sa gayon marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin, kay Paul, bilang tugon sa panalangin ng marami. Glory be to God. Alam mo, bandang halina, tayo ba naranasan natin magpasalamat sa Diyos? Kasi nandun tayo sa pinakamababang lugar natin. Pasalamatan natin ng Diyos. Kahit naghihirap ka. Glory be to God. Kaya sa hirap o sa ginhawa, pasalamatan mo ang Diyos. Di ba? Sa hirap man, ginhawa man, Diyos ay pasalamatan.
kahit anong kalagayan. Di ba may awit na gano'n? Amen. May isang lalaki na napanood ko lang ho ito doon sa example niya, doon sa Stone Theory, no? Ewan ko kung napanood niyo yun. May isang lalaki na paglabas siya ng kanyang bahay, ay meron pong napakalaking bato. Napakalaking bato. Ngayon, ang ginawa ho niya, isinikap niya itong iusod, no? Upang hindi maging hadlang sa kanilang daraanan. Pinipilit niya, no? Umabot na ng mga araw, ng buwan, pinilit niyang binabata ito, no? Ang hirap ng pag-uusad nito para maiusod niya lang ay nagdulot ito sa kanya ng labis na pagod at hirap, no? Tila dyan sa pagkakataon na yon, dumating ho yung matagal na niyang ginagawa pero hindi pa niya maiusad, ay lumapit siya sa Diyos, no? Ang wika ng Diyos sa kanya ay tumingin ka sa salamin. At nang siya'y tumingin sa salamin, nakita niya yung malaking pagbabago sa kanyang katawan. No? Na tila parang na-develop yung kanyang mga muscle, no? Lumaki yung kanyang katawan, no? Hindi na malaya na naging ganun na pala ang resulta ng kanyang pagtutulak tungkol sa napakalaking bato na yun. Na hirap siyang itulak. No? Buti ang araw, nabuhayan siya ng loob at pagkatapos ay muli ay itinulak niya, no? Yung bato na yon at biyaya ng Diyos na kanya nang naiusod at nailagay sa tamang lugar, yung napakalaking bato na yon. Ayun, nandiyan po tayo? Minsan, yung mga paghihirap nating nararanasan sa buhay, nagdudulot ng pagbabago sa atin, hindi natin namamalayan. At yan naman ang layo ng Diyos sa atin, na baguhin yung ating karakter. Okay? Kung bakit meron din tayo mga paghihirap at mga pagdurusa, ay para sa layunin na ito ng Diyos sa atin. No? Na maging tulad ng kanyang bugtong na anak. Romans chapter 8 verse 28 to 29, ang lahat ng bagay naglalakip-lakip na gumagawa para sa ating kabubuti, sapagkat ang layunin ng Diyos ay matulad tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. To be like Christ. Amen po? Amen? So sabi yung ating mga pagbabata ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Romans chapter 5. No? Amen. Yung ating mga pagtsatsaga ay nagbubunga, o yung pagbabata, nagbubunga ng pagtsatsaga. Patience. Amen? And patience is one of the character of Christ. Amen. Diyan po tayo? Minsan magdurusa natin dahil doon sa mga taong napakahirap pakisamahan, no? Walang niya. Sabihin na natin, no? Walang niya tayo. Minsan yung paghihirap ng ating kalooban ay no? Tinuturuan tayo ng Diyos na kung paano tayo umibig ng isang kaaway. Kung paano ka maging mahinahon. Diba? Hello, diyan mo tayo? Minsan may mga magpo-provoke sa atin dahil alam ni Satanas kung ano yung kahinaan natin, no? May magpo-provoke sa atin para tayo? Para yung galit natin ay atin hong mabitawan. Diba? Ay yung pagpipigil natin ay para ating mabitawan. Amen. So, habang tayo sinisikil, di ba? Di tayo natutuwa. Di ba? Hanapay, hinuhubog ng Diyos. Tinutuno ng Diyos yung halimaw na naroon sa loob natin. Hello, nandiyan po tayo? Alam si Incredible Hulk, di ba? Pagka nagagalit siya, talagang napupunit yung kanyang damit, di ba? At siya'y binubuhos niya yung kanyang galit doon sa bagay na kanyang inagagalit. Okay? Tanong nga sa katabi mo, magagalitin ka ba? May tao ka bang kinainisan?
Sigurado ako, hindi ho yan katabi nyo. Kasi kung nainis kayo dyan, hindi kayo tatabi dyan. Okay? Hello, hindi po tayo? So, wag tayong, ano yun, mahalaga na manatili tayong mahinahon at ano tayo, bago mabubulas ang ating ano. Tandaan natin, darating sa atin na talagang may magpo-provoke sa atin para masira ang ating patotoo. Yan no ang layo ni Satanas sa atin sa ating buhay. Amin po ba? Sa isang galit na hindi ho napigilan, no? Nasira ang ating patotoo. Sa isang relasyong ipinagpatuloy na hindi naman dapat, no, ay nasira ang ating patotoo. Glory be to God. So, yun isang bagay na dapat nating pagpasalamat sa Diyos. Tayo man ay may magtitiis na pinagdaraan ngayon sa buhay natin, ano man yan, maaaring yan ay dahil sa ating pamilya, di po ba? May anak kang suwail, no? Talagang nagdudulot sa iyo ng hirap yan bilang isang magulang, bilang isang ina, bilang isang ama, no? O maaaring meron kang asawang malupit, no? Talaga namang ikaw ay isang battered husband, battered wife. Ay, tagal mo nang pinagtitiisan yun. O maaaring kayo may anak na may sakit na maluba. Para iniisip mo, araw-araw, pagka nakikita mo siya, nagdurusa. Talaga ikaw rin ay nagdurusa bilang magulang. O, hello, ikaw ba ay nakaranas ng pagkalugi? O ikaw ay baon sa pagkakautang, araw-araw? No? Iniisip mo yan kung paano ka makakabangon, paano ka makakabayad sa iyong mga pagkakautang. So, lahat na yan. Physical, emotional, psychological, spiritual, lahat ng yan, no? May dudulot ng mga paghihirap sa atin. Pero salamat. No? Ang kaaliwan na ito na dulot ng presensya ng Diyos sa ating buhay, tayo man ay nasa gitna ng ating mga pagdurusa na yan. Maaasahan natin na meron Diyos, no? Maaasahan natin naroon siya sa panahon na meron tayong bagyo ng buhay. Amen? So sabi nga ng Jesus doon sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo'y makakaasang bibigyan ko ng kapahingahan, maging ng iyong kaluluwa. So bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? No, makakaasa tayo na kung ano man yung pinagdaraanan niyan, ay tiyak na may handang kaaliwan ng Diyos sa iyo, kapatid. No? Maaaring siya rin ay gumawa ng himala. Kung tayo lalapit sa Kanya, hindi pa rin na maalis natin na ang Diyos pa rin ang kayang gumawa ng himala sa ating pong buhay. Kung ba'y may sakit, matagal mo nang iniinday ang sakit na yan, bakit hindi ka lumapit sa Diyos? No? Maaari itong pagkakataon na ito ang tamang oras at sandali na ikaw ay hihipuin ng Diyos at pagagalingin sa iyong karamdaman. Okay? Maaari ito rin, ang sandali na kapag lapit mo sa Panginoon, ito na yung panahon ng iyong pagbangon. Dito magsisimula ang iyong pagbangon mula sa iyong pagkakahulog sa pagkakasala, at ikaw ay nahandang i-restore ng Diyos kung ikaw ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Wala ko tayong magagawa kung hindi ho sa Kanyang biyaya. Kung tayo may nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. At kung tayo may unti-unti, kung tayo may mamamatay, kung diyan man tayo dalhin ng Diyos, magpatuloy pa rin tayo magtiwala sa Kanya sapagkat merong eternal healing. Amen. Merong eternal healing. Glory be to God. Tayo po yung sandaling yumuko, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy tayong lumapit sa Diyos. May pagpapakumbaba, uwitin muna natin ang awit na ito na banal mong tahanan. Tayo po'y dumulog sa Diyos. Harapin natin ang ating mga sarili sa katotohanan ng kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa.
Lumapit tayo sa Kanya na may buong pangbaba. Glory be to God. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapat. Ikaw ay mamasdan, Panginoon. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Taluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo, Panginoon.
Salamat, Ama, sa pagkilos po ninyo sa aming mga puso. Salamat sa pag-aakay niyo kami tungo sa mas malalim naming pagkakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Glory be to God. Hallelujah. Buong puso po kami nagpapakumbaba. Kinikilala po namin ang aming mga pagkakamali, ang aming din mga pagkakasala po sa iyo, Panginoon. Cleanse us, O God. Minsan pa, Panginoon, dinisin mo kami ng iyong banal na dugo na siyang nabubuo sa ipagpapatawad po ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kung aming mga paghihirap man, Panginoon, masalihan kami ng mga nagkamali at nagkasala sa iyo. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Hallelujah. Muli, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat po ng bagay, Panginoon. Pinupuri ka namin at muli ibinabalik po namin maingat ito sa matamis na pangalan po ng iyong pong anak na si Jesus. Amen. Amen.